Saan daw ba titira sila Joanna? Gusto ko paggawan kasi ng parang glass house doon sa may bahay. Sa Equatorial Guinea mga amigo, hindi po pwede po na magkasama ang nanay at bata sa room. Especially pag ang edad ay umabot ng 13 o 12, 13, 14, 15. Automatic po yon, yung nanay po ay nakahiwalay po sa room. Maganda talaga dito Kuya Bed yung tumambay-tambay pagkagabi, no? O malamok lang. Malamok lang, pero siyempre kasi bukirin to. Siguro kung tatambay ka rito, magdala ka ng katol, ganyan. Ano kasi to, siyempre marami mga puno, marami mga kalamansi. Bumili ka ng kuwan, yung pangkasilam kung may kurente. Oo. Ano, yung tit pag may kurente, di ba? Naku dahil mamatay na alamok. Actually ano naman, pagka naman nakaupo ka lang, tsaka lalamukin, pero di naman sa loob ng wala naman lamok dyan. Pero nakaka-relax kasi pag dito ka sa sa resort. Kaya nga inaantay nga namin na matapos yung bahay kasi ito after nitong resort na bahay ni Campoge, after nito ito resort. Pagkatapos sa resort doon yung bahay na pinapagawa natin. Pag natapos na yung bahay na pinapagawa, sure doon na makakapag din sa opisina makakapunta na kami diyan kasi pagka kahit gabihin kami. Nakaka-relax kasi dito. Ang gusto ko rito sa lugar nito Belgium, tahimik. Tapos dito kahit halimbawa may video okay ganyan, kahit nasa loob ka magkakanta ka diyan, walang problema, okay lang. 'Yun ang gusto ko sa lugar na to. Kaya nga inaantay ko nga na may tingin mo kailan pa matatapos yung bahay. Tagal pa yun. Next year pa matatapos yung bahay mga amigo. Kasi sa dami pang ginagawa. Ang target dito nun summer na. Tingin ko baka summer mga amigo. Pagka hindi, edi mag-antay lang tayo kailan matatapos. Yun nga yung yun nga yung pinag-uusapan namin kasi maraming nagtatanong Maraming nagtatanong. Ngayon kasi malapit nang pumunta sila Joanna dito. So, ang tanong pa siya titira daw. Oo, yun ang tanong. Saan ba titira? Saan daw ba titira sila Joanna? Ang dami nagtatanong noon. So before na kinausap ko si Mama, Mercy, sabi ko Mama pwede ba akong doon pagka lumipat. Di pa kasi lumilipat sila Mama sa amin. Dating bahay, yung tiniran dati na nila ng mga Ngayon sabi ko pag doon pala tumira na po si huwag kang magbabanggit. Kasi ganito, yung bahay ni Mama doon, yung nirenovate na tiniran dati ng mga bata at saka nila, sabi ni Mama pwede naman daw doon. Kaso nahiya naman ako kay Mama na doon ko patuloyin. Oo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga nirenovate na ni Mother yun. Oo, si Mama nga gumastos ng lahat. Tapos, syempre, ayoko naman na lumipat sila Mother doon, sila Mercy doon, tapos kasama yung pamangkin ko, tapos doon ko ititira si Joanna at saka si Wesley. So, yun. Tapos, yung dating pinakita ko, yung may kubo. Actually, may kubo yon tsaka may bahay sa kabila. Dalawa yon, tabi ng bahay namin yon. Yon, kay Princess naman yon. Oo. Sabi di ba ikaw sabi na gusto mo dapat doon na lang Ano lang sana. Oo. Okay naman, may kwarto doon, may CR, mayroong lababo. Kompleto yon mga amigo, yung may kubo na pinakita ko sa inyo before, tapos tabi ng bahay yon, semento rin yung bahay. Lalagyan lang ng aircon. Lalagyan lang ng aircon. Meron naman kaming aircon. Meron naman kaming aircon actually mga amigo na extra. Tapos sabi kasi na ibabash ka Ruel pagka dyan mo itinira sila Joanna at si Wesley sa may kubo daw. Pero para sa akin naman nga para sa maging safe sila. Di ba pagka nandoon safe sila doon, at least tabi ng bahay natin, tatawagin mo lang sila. Ay, gusto ko palang i-clear. Kasi ganito mas gusto nga nag-ano doon Tapos may kubo, pagpahinga doon siya pagkapahinga sa kubo. Oo, kaso nga lang, depende yan. Makakapagtanim pa siya doon ng mga gulay-gulay yun nga, Bedyo, syempre, sabi nga ganun, di ba yung mga ibang mga nanonood, sabi nga ganun, pag dyan mo katinira yan, sigurado ka magagal sa yung ibang mga tao, ganyan-ganyan. Yun yung issue. Kung saan titira sila Joanna. Ngayon, ang plano kasi mga amigo, sa totoo lang, ilang buwan lang naman si Joanna dito bakasyon lang naman si Joanna dito. Ang sinasabi sa akin, itira ko dun sa dating sa apartment yung
Kaso nga lang, hindi naman kasi ako kampante pag doon sa apartment. Alam niyo na kung bakit. Siyempre, yung before sa nangyari ay parang hindi okay. Yun yun ang sa aking point. Kaso nga lang, mga amigo, kung sa apartment at isang buwan lang naman at saglit lang naman sila doon, siguro pwede na rin. Kaya lang, syempre hindi ka kampante. Kasi po mga amigo, pero secured sila doon kasi may gate doon. oo, secure sila doon. Huwag lang sila makikipagkaibigan. Di ba? Kaibigan lang sa loob lang. Sa loob lang. May mga kapitbahay naman kasi din mga amigo na nakasama doon. Actually may umuupa naman doon na kakilala namin. Si Jello tsaka yung isang may umuupa doon mga amigo. Tapos, ang talagang mangyayari kasi mga amigo, yung sa tabi ng bahay na pinapagawa, gusto ko magtayo ng mga room doon para nga sa kanila. Kaso hindi naman aabutin. Baka makarating na sila Joanna dito. Tapos pagdating nila Joanna dito, hindi pa tapos yung pinapagawa. Yung bahay nga po hindi pa tapos yung pinapagawa So, ang sabi naman sa akin ng nanay ko, sa Mercy, bakit hindi nandito sa may resort? Sabi sa akin, hindi sa resort. Problema naman, ngayong month, saka mga next month, merong mga naka-check-in. O yun. So kung wala naka-check-in ng 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, kaso hindi pwedeng gano'n. Siguradong merong naka-check-in at saka may mga naka-schedule na. Kaya sa mga nagtatanong kung saan titira si Joanna, ay sa totoo lang mga amigo, hindi pa namin talaga na-finalize. Oo. Hindi pa namin alam. Pero ikaw, para Kuya Beljon, kasi ang option mo lang naman Kuya Beljon is yung tabi ng bahay, yung apartment, at yung sa may bahay ni Mercy, parang for sa akin hindi siya magiging on. I can lend my apartment. Ano? I can lend them yung apartment ko. Yung kwarto. Yung kwarto mo dati? Oo. Sabi ni Kuya Beljon, yung kwarto niya dati, doon niya papapuntahin si Joanna at saka si Wesley. Ito pala, ikukwento ko sa inyo. Sa Equatorial Guinea mga amigo, hindi po pwede po na magkasama ang nanay at bata sa room. Especially pag ang edad ay umaedad na ng 13 o 12, 13, 14, 15. Automatic po yon, yung nanay po ay nakahiwalay po sa room. Hindi po sila nagsasama-sama sa isang kwarto. Hindi po kagaya din sa Pilipinas na pwedeng nanay ay magkasama. Pero, one time, basta sa isang room hindi po pwede. Pwede sa isang bahay pero iba-iba yung room. Kaya nung dati si Mami Cookie, di ba? Nung nagpunta kami ng Cebu, talagang magkaiba kami ng room, ganyan, or nagpunta kami. Basta hindi po pwede sila na magkasama sa isang room. Base sa kanila sa kanila ganoon. Di baling ang room nila ay tabla o ang room nila ay hindi pa tapos o hindi sementado. It doesn't matter, basta magkakahiwalay sila ng room. Actually, alam mo pala, pinaalis na pala, wala na pala yon yung mga anak nung dati. Yung limang bata nagpunta before dito pala, mga amigo, ayun kwento ko sa inyo, sila na lang yung nasa bahay. Yung mga malalaki, ay pinaalis na ng nanay, wala na ron. Nagulat nga ako kasi sabi pinaalis na ron niya, wala na ron talaga. As in, meron na hindi na doon nakatira. So pwede pa lang paalisin pero wala na rin yung mga babae. Wala na rin yung mga babae, pero yung mga apo niya nagpupunta ron pagka Sabado at saka Linggo. Ganun po mga amigo. So yun yung sa Equatorial Guinea na basta malalaki na, automatic yun. Like for example, mga 18 years old, 19 years old, bahala na sila sa buhay nila kung paano sila mabubuhay. Something na ganun. Kung pwede na naman nag-stay doon sa bahay, kaso ikaw susunod ka sa nanay mo. Susunod ka kung ano ipapagawa sa'yo. Kung inutos sa'yo yan, kailangan sundin mo. Hindi po pwede na ikaw ay higa-higa lang. Mag-aantay ka ng pagkain. Hindi pwede sa kanila yun. So iba-iba yung kultura. Hindi kagaya din sa Pilipinas, di ba? Pag tayo, halimbawa, nakasama pa natin sa magulang natin, okay lang, di ba? Kahit nga kaya yung mga bahay nila maraming mga kwarto. Yun nga napansin ko. Yung mga bahay nila maraming kwarto kahit nasa puro tabla-tabla lang. Tapos yung mga bahay nila, yung ilaw nila mahina, mahina, nakadim. Dim sa na. mata.
madilim yung bawat kwarto nila. Hindi ko alam bakit ganoon. Tapos ang napansin ko pa sa kanila, sa bawat kwarto nila, yung mga damit talagang piling-pili lang Hindi yung sobrang dami, ganoon. Basta iba yung kagaya sa Pilipinas. Tapos ang napansin ko pa sa mga bahay nila bed yung sa mga yung kitchen nila. Lagi may nakalak, minsan nakabukod, ganoon. Kaya yung nagsasabing gano'n na kung po pwede ay magkasama na sila sa room, hindi po pwede sa kanila yun. Problem, o nakakahiya yun. Siyempre ngayon wala tayong choice. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung saan sila mag-i-stay. Pero siguro naman, kapag kailangan natin mapag-decision build yun yan. Kung saan talaga sila mag-i-stay, kailangan nating ayusin. This is apartment talaga siya. Ikaw, kasi para decent tingnan. Decente? Decent tingnan. Kayo mga amigo, saan nyo ba tingin nyo? Kasi kung meron sila nitong extra room para sa mga nakaseparate dito, caretaker dito, pwede. Okay lang sana kung naayos na yung sa office namin, extend sana namin sa office. Oo. Actually yung sa opisina dito, dapat lalakihan namin yung gagawing room. Kaso hindi na namin nagawa yun. Kaya wala ding hindi na namin nagawa ng room. Dapat talaga plano doon, room yun. Oo. Pero sabi ni Kuya Bed, yung pinaka decente, maganda doon daw po sa may apartment. Which is okay din naman kung Kaya nga lang, hindi pwedeng lifetime, hindi laging doon. Like si Wesley, hindi po pwede na doon siya. Seriously, pag okay na, pwede mo siya ilipat doon sa bahay ni Princess. Pag wala na si Pag wala na si, Si Joanna. Ibang tao binabanggit mo. Pag nawala na si... Pag nakabalik na si Joanna, pwede doon sa may tabi ng bahay namin. Kaso pag natapos na yung bahay po dito, mga amigo. Pwede lipat sa bahay mo doon. Di ba papagawa nga natin siya ng room dito? Pero pwede man siya stay muna sa bahay mo. Doon sa bahay mo pag nilipat dito. Pero gusto kong paggawan kasi ng parang glass house doon sa may bahay glass house. Glass house. Glass house pag may mga bisita ka, doon mo patulungin. Pero gusto ko ang paggawan si Wesley doon tsaka si Joanna para at least mas komportable sila. At kasi gusto ko talaga kasama sila. Pagka hindi sila kasama, alam niyo na yung nangyayari, hindi okay. Mas maganda yung para talagang pamilya mo na kasama. Kasi nagiging isang factor yan o isang nagiging problema na nagiging dahilan kung bakit may nagagalit sa atin, ganyan, na parang before, ganun. Pero sa yung parang bakit hindi dumadalaw, mga ganun. Mas gusto ko ngayon kasi nung alam naman ni Joanna sitwasyon niya kung ano yung relasyon namin sa yung pagkakaibigan namin, ganyan lang. Pero marami nagsasabi boundaries kailangan ng boundaries. Hindi po pwede na parang tapos management para sa pamilya mo. Para sa kanila. Yung kailangan time management, ganun. Hindi po lagi siya. Hindi po lagi para may pamilya mo dito. Oo, kasi ganun naging problema pagka pero before, 'di ba, ang nangyari yung parang kay kami lahat hanggang linggo dati. Pero nung late nung mga wala na nung nagbago ka na. Nung nagbago na ako. Na yung oras mo. Nung naayos ko yung oras ko, edi okay naman na. Kaso yung isa naman parang hindi okay para sa kanya. Na pagpupunta lang ako pagka gusto ko or something ganyan. Minsan, di ba, may ilang 2 days, 3 days hindi ako nagpupunta. Siyempre, gusto mo ng privacy, ikaw ba naman araw-araw ka ba naman nandun? Siyempre, kaya hindi ka pupunta nun kasi gusto mo ng privacy, ikaw pamilya mo naman, ito naman si Robel. Siyempre, gusto man nila na yung time na silang dalawa lang ng pamilya na hindi na naging problema, Bed. Yun ang naging problema, di ba? Sabi nga hindi na ako nagpupunta ron. Oo nga, yung lunas na kasi yung bago na siya, yung kuha na yun. Pero yung sabi ko, yung pag magkaroon ng time management, sabi ko. Mas maganda, yun nga ang sinasabi ko, dapat talaga merong boundaries. Kailangan sabihin mo talaga. Oo nga, pagpunta mo dito, sabihin mo. For example, pagpunta na sila Joanna dito, saka si Wesley, or if ever in the future pumunta yung pamilya ni Wesley dito, kailangan sabihin mo, Joanna, ganito yan, pag Lunes hanggang Biyernes, or kung ano ang gusto mo. Tapos, sa komportable. mas maigi pa rin, meron silang sariling bahay talaga. Oo. Lupa, bahay. Talaga, kahit nakapalan sa yung lupa, kasi di pa siya yung bili, kasi foreigner siya, at least meron sila, may karoon sila ng privacy.
Di ba? Kasi parang di ba yung mga anak ka din, may mga anak din siya, para alam mo na sa pamilya, kahit magkapatid kayo, nagkakaigitan yung mga anak natin, mga pinsan-pinsan, lalo na kaibang tao na yan. Yun maiwasan na nila pag lumalaki na. Kaya nga, di ba yung kaya nga, di ba yung lupa talaga, di ba yung para sa kanila. Di ba yung ginagawa natin, yung naghahanap talaga tayo ng magandang lupa para sa kanila. Natin sa, di ba? Yun talaga. Yung maghanap sila agad ng lupa na maganda, na malapit dito. Malapit dito. Hindi pwedeng malayo Yung mga dito, may binibit naman yung Actually, meron naman mga dito. Kaya lang, syempre, tingnan muna natin kung sino yung maging kapitbahay. Hindi lang po pwedeng gusto mo, okay na yan. Pero ako para sa akin... Tapos, talagang kailangan mayroong bakod. May bakod. Hindi po pwede yung wala. Kasi doon sa Equatorial Guinea, mga amigo, walang mga bakod yung mga bahay doon. Bihira. Mga may mayayaman lang ng mga bakod doon. Pero kadalasan wala po mga bakod yung mga bahay doon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro mahal magpagawa ng bakod, diba? So ayun pa mga amigo, yung bahay nila Joanna or kung saan sila mag-stay dito mga amigo, ayan, sa ngayon wala pa, pero aayusin namin kung saan talaga para makita nyo po at ma-prepare namin yung titira nila dito sa Pilipinas. So kung kayo mainip at aayusin po namin ang lahat-lahat. So kailangan mapag-desisyon natin din kasi yung pagpunta nila dito ay nararamdaman ko malapit na po mga amigo. So thank you so much po mga amigo at God bless po mga kababayan ko sa pagtutok ng episode na ito.